Tatlong malversation cases laban kay Senator Joel Villanueva tuluyan nang ibinalik at inendorso ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan may live report si Bombo Grant Hilario. Kinumpirmahan ng Department of Justice na kanilang ibinalik na sa Office of the Ombudsman ang tatlong malversation case laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ay pasa na sa Tanod Bayan ang mga reklamo may kinalaman sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Opisyal na anyang nai-endorso ng kaguran sa Ombudsman ang resulta ng investigasyon o resolusyon ng prosekusyon sa mga reklamong malversation. Ibinahagi ng tagapagsalita na nasa Tanod Bayan na ang desisyon kung anong hakbang gagawin sa resolusyon ipanasa ng Department of Justice. Magsasagawa pa raw ito ng pagsusuri sa naging findings ng justice prosecutors upang mag-issue ang sariling review resolution sa kaso. Dito, anya tutukuyin ng Ombudsman kung tatayo at isasampa na bilang kaso ang reklamo sa kanilang pagsang-ayunan may sapat ng ebidensya. Narito ang pagyan si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. So, ang next batch naman po, 6 yan, referring to either of 2 contractors, Wawa Construction or Top Notch Catalyst Builders. Sa 6 na po na yan, 3 involve Senator Joel Villanueva. And we're here to report that as of this date, those 3 cases have been officially endorsed to the Ombudsman. Now, at that point, the Ombudsman will then review the findings by the DOJ prosecutors and then issue its own review resolution, see if it agrees with the findings by our prosecutors, and file the case with the Sandigan Bayan if it does find that it meets the quantum of evidence necessary. Habang ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez nang nabanggit ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clampano na nasa advanced stage na mga reklamo, marahil anyay bata ito sa sarili nilang findings o pag-iimbestiga. Muli si Attorney Polo Martinez ang tagapagsalita ng Kaguran ng Katarungan. Opo, yeah. So the complaints filed by the NBI here, referring to, again, either Wawa or Top Notch Construction involving Senator Joel Villanueva, it's been forwarded to the Ombudsman. As to what the advanced stage may mean, the Assistant Ombudsman Cavano, well, that goes into their own findings with the Office of the Ombudsman. Gayunpaman, ipinaliwanag ng tagapagsalita kung bakit ibinalik ang mga reklamo sa Ombudsman, gayon may resolusyon ang prosekusyon. Ito ay buhat ng dineputize lamang raw sila ng Tanod Bayan upang magsagawa ng preliminary investigation ukol sa mga kaso. Hindi raw saklaw dito ang pag-indirekta ng kaso sa korte sapagkat Ombudsman na may jurisdiksyon sa reklamo laban sa senador. May isa pa ulit natin pakinggan ang tagapagsalita ng Department of Justice na si Attorney Polo Martinez. Yung kaso po na to, because they involve an official with a salary grade of 27 or higher, Ombudsman po talaga may jurisdiction. Why? Because under the law, all cases, all officials falling under the jurisdiction of Sandigan Bayan will have to be investigated and prosecuted eventually by the Ombudsman, by the Office of the Ombudsman. So sinimulan lang po dito yung investigation because alam po natin na deputize ang DOJ prosecutors by the Office of the Ombudsman pursuant sa Memorandum of Agreement ng Ombudsman and DOJ. Pero at the end of the day, kailangan po i-transmit, i-endorse itong mga cases na to sa Office of the Ombudsman para po sila ang magkasarili nilang assessment kung talagang worth filing in court. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.